Ngayon, ang topic natin ngayon ay history of NSCP muna. Bago po tayo pumunta sa general procedure ng reinforced concrete design, ipahapyaw muna natin ang history niya. Ano ba ang WSD? Ano ang ASD, USD, LRFD? Ano mga yan? Parang kalat-kalat na. Hindi natin pinagko-connect yung dapat isang topic and related lahat, di ba? Bali, noon, ang reinforced concrete ay wala yan noon. Ang ginagawa nila noon ay wooden house, di ba? Nung Spanish colonial times, ginagawa nila dito is mga bahay ng mga Kastila, yung parang may window siya na Japanese window. Pero nung nag-rise to power ng Amerika, nagkaroon na tayo ng mga reinforced concrete design na houses. So mayroon na po tayong mga concrete with steel bar. So ang steel bar po ay discovery lang yan ng Western. Hindi po yan nagmula sa time ng ancient times, kundi Western yan. Galing sa specifically Europe. Okay? And America. Okay? So, noon guys, nung nag-rise to power ng Amerika, ang unang ginagamit nila, kasi syempre mayroon ng civil engineering doon, ang unang ginagamit nila na approach doon ay working stress design, WSD. And nakabase po ito sa elastic theory. Ang ibig po sabihin niyan, saan ka? Yan. Ang ibig sabihin po ng elastic theory ay kung na-stretch ang bakal tulad ng steel bar. Kung in-stretch mo yan, tataas ng stress niya. Tapos kung in-stop mo before siya nag-yield, ang mangyari, para siyang spring na babalik siya sa dating form niya. Iikli ulit sa original form niya. Pero pag hinila mo ng hinila hanggang sa na-reach niyang yielding point, tapos kahit na nag-yield na siya, di ba once na nilagpasan niya ang yielding point, mai-strain na ito. So may deflection na siya. After niya na-reach yan, mahihila ng mahihila, yan, naging bubble gum na dito. Pag bitawan mo na siya dito, hindi na siya babalik sa dating form niya. Pero pag tinuloy mo ng tinuloy at hindi ka naaawa sa bakal, eventually, marireach na niya yung pinaka mataas na kaya niyang lakas capacity ng stress na kaya niyang i-endure. Kung tinuloy mo, bababa na yan, hindi na yan tataas hanggang sa maputol na. Dito sa pababa na point na to, parang malambot na yung bakal, yung naka-half na area. Kung na-try nyo nag-loose thread ng alambre, mararamdaman nyo yung lumalambot na siya. Kasi mainit na dito, sobrang init na, no? Hanggang sa para na siyang bubble gum or ano kaya yan, malambot na siya dito, pwede na siyang tanggalin. Pero noon nga, yung WSD, working stress design, na akala nila ito lang ang kaya ng bakal, hanggang elastic limit lang. Beyond that, masisira na ang bakal. Akala nila hindi na maging useful, kasi once na na-stretch ng bakal, nag-strain na pala, wala na. Tapos na ang bakal. Pero nung pinag-experimentan na nila, tinry nilang hinila ng hinila, pwede pa pala maging mas malakas pa pala ang steel bar kaysa sa yielding point niya. Pwede pa palang tataas yung capacity niya. So, iniba na nila yung WSD. Ginawa na nilang USD, Ultimate Strength Design.
So, nakita mo na dati working stress design ang concrete. Ngayon, ginawa na nilang ultimate strength design para gamit na ang steel bar ng concrete. Para syempre, matipid din at imbes na gumamit ka ng makapal na bakal, okay lang yung manipis. Gamit. At least maging useful yung God-given na capacity pala niya, na hidden capacity niya na kaya pa lang niyang magbuhat ng load ng beyond its yielding point. Next, yung working stress design pala dito noong 90s to 50s. Ito po ay para sa steel design at saka reinforced concrete design. So, hindi lang pa siya pang reinforced concrete. Ano po ang difference ng dalawa? Ang reinforced concrete ay, ito ang reinforced concrete. May concrete na may steel bar. Pag steel naman, steel design is yung mga ito ang ginagamit niya. So, applicable po ang WSD approach sa steel design at reinforced concrete design. And ang load combination nito ay yung allowable stress design or ASD. And then, after that, since lumabas na si USD, at ito po ay nakabase sa ultimate tension strength. Ito po actually guys ay hindi ito applicable sa steel design. Ito ay para lang sa reinforced concrete design lang. So, nabaliwala si steel design at this time. Si reinforced concrete design lang ang nag-upgrade. Pero noong 1986 daw, nag-upgrade na daw si steel design. So, nung una, nag-upgrade si reinforced, pero along the way, nag-upgrade na din si steel design. And yung upgrade niya, ito na yung tinatawag na load and resistance factor design. Ito na po yung approach na para lang kay steel design. Ito po ay inintroduce ni AISC. Code po to ng Amerika para sa steel structures only. And nakabase daw po siya sa probabilistic reliability-based design. Ibig sabihin, nakabase sila sa researched or scientific backed up na probabilities. And nilagay nila yung probabilities na yan, na numbers na yan, sa load combinations. Kaya nagkaroon na siya ng factors. Noon, nung ASD, walang factors yung ASD. Nung naging load and resistance factor design, nagkaroon na siya ng factors. At ito ay galing sa statistics. Kaya meron natin 1.2 times D. Tapos 1.6 times L. Pero, sa ultimate design noong 1950s, so yung ultimate strength design, meron po itong factor noon. So, after allowable stress design na load combinations, nung nag-transform na yung reinforced concrete design approach into ultimate strength design, nagkaroon na din po ito ng factors. Ito na po yung mas mataas na factor loads. Yung 1.4D tapos 1.7L. Diba sa LRFD, 1.2 lang para sa D, 1.6 para sa L. Pero nung USD, mas mataas siya. Bakit? Ito po ay tansya lang ng mga civil engineers. Galing po sa kanilang intuition and based on experience lang. At hindi po siya galing statistics. Hindi po siya scientific backed up. Pero noong 1986, ginamitan na nila ng scientific-based para i-consider naman nila kung gaano ka-frequent dumating ang bagyo, pati earthquake, at gaano ka-frequent pumunta ang tao or live load
sa isang structural element tulad ng beam, slab, or column. Siyempre, hindi naman madalas ginagamit or pinapatungan ng live load ang structure. Minsan, wala siya doon. Minsan, meron. Or let's say, tubig. Minsan, puno ang drum ng tubig. Minsan, naubos. Minsan, puno. Minsan, naubos. So, ginamitan ng nila ng statistics para makonsider yung frequency nila. And sinabi ko na yun nung una. Yung about sa frequency niya. So, okay. Okay na tayo sa USD. So, dati, WSD, nag-transform lang yan into USD para sa reinforced concrete. Tapos, sa steel design naman, WSD nag-transform into LRFD. Pero mas nag-late siya. Nag-upgrade. Okay, tapos dito na sa 2005 na, kinumbine na nila ang ASD at LRFD specifications. Kaya kung titignan mo sa NSCP, makikita mo na dun both ang load combinations ng ASD at LRFD. Why? Bakit nila kinumbine? Kasi nag-transition pa po tayo sa LRFD. So, smooth transition lang muna bago natin kalimutan ang first original na load combination nila noong 1990s, 19 plus. So, hindi pa po nakakalimutan to kasi marami pang building na meron pang na yung design nila ay galing sa WSD approach at ginamitan pa yan ng ASD. So, kailangan po natin na malaman din yung mga standard na to na nakaraanan para alam natin kung paano natin i-evaluate ang mga building na yan kung kailangan i-evaluate. Kasi let's say, paano kaya nasira? Kasi hindi ba sinunod yung LRFD? Hindi. Kasi lang, mas matagal silang pinatayo noon pa. Okay? Ganun lang yun. So, na-combine, okay? Soon, after, I'm not sure kung ilang years, mawawala na din si ASD. Kung mawawalan, siguro, mawala na lahat ang buildings na may ASD standard. Mababago na din sila. Hindi na nila sila ginagamit ng mga tao. Kasi, syempre, delikado na ang building na sobrang tagal na. Hindi na po siya pwedeng gamitin. So, magiging LRFD na din tayo. So, yun. Ito po ay para sa steel design lang, okay? Tapos, okay? Ito po ay para sa steel design lang, itong combined ASD and LRFD, oh. Pero after that, modern era, yung time na natin ngayon, 21st century, ginawa na nilang LRFD type yung reinforced concrete design. So, sabi na dito, RCD adapted the probabilistic reliability-based design. Now, they are conceptually the same with steel designs LRFD, but was never termed LRFD until now. Its approach is still either called USD or strength design. Pero popularly, ang tinatawag sa kanya, strength design ngayon. So, parang hindi na siya ultimate strength design, naging strength design shortcut. And ang ginagamit na sa kanya na load combinations ay hindi na po yung 1.4D plus 1.7L, kundi naging 1.2D plus 1.6L kasi nag-base na din sila sa probabilistic reliability-based design. Statistically based na yan. So, parehas na talaga sila kay LRFD. Pero, ang LRFD, tawag lang yan para sa steel design. At ang strength design, tawag lang ito para lang sa reinforced concrete design. Pero parehas sila ng load combination and approach, okay? Ganun lang naman. Okay? So, ito ang reference ko, guys, kung gusto nyo makita. Or, for more sources, makipagkwentuhan lang kayo kay ChatGPT. Okay, nandito na tayo sa
procedure kung paano mag-design ng reinforced concrete. So start, ang gagawin mo, paano kapag mag-design? Siyempre, ang complete design ng reinforced concrete ay dapat yung meron na siyang bakal. Ayan, mga ganyan ang na-design na reinforced concrete. Nilalagyan na nila ng semento para siyempre matupad yung tamang design. Okay, now, first of all, mag-isip ka kung anong gusto mong i-design. Beam man yan, column, slab, footing, or stairs. Basta hindi non-structural elements tulad ng doors, windows, iba na mga yan. Hindi po sila reinforced concrete design. Ito lang po mga concrete, beam, column, slab, footing. Meron din wall, stairs, pero yung wall, hindi na need yan ng reinforced concrete design. Huwag mo na po siyang i-assume na slab. Kasi po hollow blocks yan. And kaya lang ng quantity surveying na i-ano yan. Next, after mo napili yung gusto mong i-design, kunan mo siya ng loads. So, computan mo siya ng dead load, live load, earthquake load, wind load, etc. Paano yun? So, for example, wala kang earthquake load and wind load. For example, dead load and live load lang para sa mga beginners tulad ko. Okay? So, for example, ang beam mo ay nag-carry siya ng tao. Siyempre, meron ng live load kasi may tao. And then, dead load, ito yung dead weight ng ating beam. Or pati slab, siyempre, kasi binubuhat din ng beam ang slab. Or pati din yung mga fixed, let's say, toilet bowl, bathtub sa CR, dead load din mga yan kasi fixed na sila. Ganun lang yun. Pero paano saan mo kukunin yung dead load and live load? Ang dead load po, yung mga non-structural, basta alam mo yung weight nila, i-convert mo lang yan into kilonewton or newton, i-add mo lang yon. Pero yung self-weight, makikita mo yan sa NSCP. Saan mo makikita dito yung self-weights? For example, page 68. Dito, minimum densities for design loads from materials. Ito yung density po ng mga materials ng structural elements natin para sa self-weight computation. And consider dead weight yun. Remember that? Ito, meron tayong mga material. Meron tayong ito, concrete, no? Concrete, plain, Meron tayong cinder, slag, stone. Ano pa ba? Ayan, concrete, reinforced. Yan, ito na yung reinforced concrete. Ang unit weight ng ating concrete talaga is ito, stone including gravel, 23.6 guys. Minsan, may nakikita kang 23.56, pero kung i-round up mo yan, 23.6 yan. Ito po ang ating concrete na nakikita sa image na pinapakita ko na yung mga to. Yan po yung concrete with gravel. I-assume ko na may gravel yan, So, concrete with gravel na yan. Ito po ito. So, ang unit weight niyan, 23.6. Meron din tayo mga iba. Let's say earth, not submerged. Marami, meron din glass. Meron din, ano ba mga to? Plywood, particle board, masonry, meron din masonry. Nga pala. Meron din pala tayong concrete hollow blocks dito. Saan ka na? Dito ko kinuha yung nung nagdi-design ako ng hollow blocks noon. Sa thesis ata yun. So, ito. Hollow concrete masonry units unplastered. So, yan. Dito mo lang kunin yung mga density nila. Yung white thickness, yung 100 na yan, ito po yung 4 inches. Tapos yung 150 mm, yun yung 6 inches. Yung 200, 8 inches. Madalas na ginagamit dito sa Pilipinas sa mga bungalow houses ay 4 inches lang.
Yung itong 6 inches, load bearing na to. Ito madalas ang nasa exterior walls. Yung 4 inches, nasa interior yan. Kasi non-load bearing yan. Ang ibig sabihin ng load bearing, intentionally, nagbubuhat yan ng structures din. Binubuhat niya. Kaya load bearing. So, dito po makukuha sa table na to yung mga self-weight densities para makuha natin ang mga sariling bigat ng mga structural natin. So, live load naman, saan natin makukuha yan? Nandito din sa NSCP yan. Tingnan natin si page 71. Actually, next dito eh. Ito, live loads. Section 205, live loads. Oh, yun, table 205-1, minimum uniform and concentrated live loads. Yan. Oh, tignan mo na lang yung category. So, mayroon hospitals, parking garages, libraries, manufacturing. Pero yung pinakamadalas dito is yung residential. Kung nagpapatayo ka ng bahay, ito yon, residential number 15. Tapos, basic floor area, ang kukunin mo pag nagpapatayo ka nagde-design ka ng structural design para sa bungalow house or 2-story house o mga ganun, basic floor area para sa ilalagay yung load nito sa slabs. Bakit slabs? Kasi uniformly distributed load yan na yung unit niya kilopascal, kilonewton per meter squared. So, 1.9, i-distribute mo yan sa slab. Yan. Pag sa balconies naman, 2.9. Sa decks, 1.9. Storage naman, let's say, bodega, 1.9. Mga ganon. Ito, meron din mga restrooms. Okay lang yung restroom. Bahala ka dyan. Blanco eh. Ito, roof decks. So, ikaw bilang engineer, ikaw na bahala sa mga blanco kasi engineer ka na. Nasa sarili mong discretion yan. May license ka na eh. Okay, so next. Earthquake load naman. Ito yung mahirap na process. Personally, iaminin ko sa inyo, mahirap. Hindi ko pa actually alam to na talagang kunan siya ng earthquake load. Pero ang tinuro sa amin is meron po yung procedure na pipili ka muna ng occupancy. Mahaba to, sobra. Ay meron pa akong Excelized spreadsheet na calculator ginamitan ko sa full procedure ng earthquake. Pero parang kung titignan ko, it's a separate design. Parang tinitest mo kung kaya ng building, dinidesign mo ang earthquake. So yan, ito pong example niya. Minimeasure mo yung kung paano kaya pag nag-earthquake. So, minimeasurean mo siya ng factor of safety. Hanggang it will come to pass na yung conclusion mo, tignan mo kung the structure is safe against overturning. Yan. And meron din wind load actually. Yan din. Parehas din to. Kaproseso din to. Occupancy. Tapos yan. Titignan mo yung mga figure na maraming map. 3 map ata yun na ito basic wind speeds for occupancy category 3, 4, 5. Yung occupancy na to, dito mo dito sa galing po sa NSCP din ito. Dito mo makikita kung anong klaseng facility ang pinapatayo mo or structure. So, yun, example, category 1, essential facilities. Example niyan, mga police stations, aviation control towers, public school building. Saan ba yung madalas na residential dito? I think it's buildings with the assembly room, educational buildings. Oh, yan. Ito, number 4, standard occupancy structures. All structure housing occupancies or having functions not listed in. Yan. Kung nakita mo dito na wala yung hinahanap mo, ay, number 4 na lang. Number 4 na lang. What I remember is, ito yung gamit na gamit. Number 4. Kasi yung mga to, special occupancies, special yan. Mga malalaki yan, kakaiba. Hazardous, iba din yan. Essential naman, ito yung mga kakaiba din to. Pang schools, yung mga dito sila yung dapat pinupuntahan ng mga tao pag may earthquake or evacuation area. Oo, essential facility, evacuation. Kasi nag-evacuate sila sa mga schools, hospitals,
designated evacuation centers, di ba? Yan, kung basahin mo to, maintindihan mo, no? Pero, yan, for purpose nito is pagpipilian mo para sa paghanap ng wind load, pati earthquake load. So, yan. Ito, mga map. Iba din yung next map. Para naman sa ibang occupancy. Occupancy category 2. Tapos, number 3rd. Iba na naman. Para sa category 1 naman. Itong mga numbers dito, 280, 290, 260, 290, wind speed po yan. In kilometer per hour, I think. Tapos, i-convert mo siya into load. Kaya maproseso siya. Yan, bla 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 bla. Ayun. Personally, hindi ko din talaga exactly sure kung paano kunin yung wind load. Basta, kung nakukuha mo yan, or pwede mo naman talaga silang i-disregard kung nagdi-design ka, parang i-assume mo na wala sila. Kasi basta as long as confident ka na mataas ang load combination ng dead load plus live load lang. Kasi typically, mataas na kasi ang 1.2D plus 1.6L. And maliit na sa bandang meron ng earthquake and wind load. Okay? Next, after mo nak-solve ang highest value ng load combination na yan, tawagin mo na siyang, wait lang, before mo muna siya tawagin ultimate load, serviceability check mo muna. Gagamit ka na ng WSD dito kasi ayaw pa nilang tanggalin. Nga pala, nakalimutan kong banggitin, ginagamit pa rin pala nila ngayon ang WSD approach. Hindi sa pag-measure ng lakas ng structure at hindi doon ang pagbabasihan kung ilang steel bar ang kukunin mo at kung gaano kakapal ang concrete, kundi doon lang yung pag-measure ng performance ng reinforced concrete. Tulad ng deflection check. Kung pag nag-deflect ba yan, is masyado bang mababa ang deflection niya? Kasi kung masyadong mababa, matakot na yung mga tao pag tinitignan nila yan. Akala nila mawawasak na yung building soon. No later. Crack width. Mga ganyan. Crack width. Kasi nagka-crack din yan. Tulad po ng mga serviceability check is tulad dito. So kung nakita mo to, ay syempre natatakot ka, baka anytime pwedeng maputol na yan, tapos mawawasak and maa-aksidente na ang nasa baba. Kaya i-check mo din ang mga performance. Ito nag-crack na. So minsan actually hindi ibig sabihin ay kung hindi ito nag-crack pero syempre nag-bend siya pero hindi siya nag-crack, okay pa yun kasi at least as long as nandun si steel bar. Pero pag mga ganito, delikadong tignan. Hindi po natin hinahayaan na may mga na-expose na crack sa mga beams. Kaya kailangan po natin i-check ang crack width niya. Kasi kung malaki, kung obvious na, delikado yan. Nakakatakot sa mga tao na gumagamit sa structure. Next, stress limit. Pag-measure ng stress. Pero, well, yung tatlong to, magpapansin mo yan sa papansin mo yan dito. Dito, for example, dito sa libro ni MGB Castro, punta ka sa chapter 4, serviceability requirements. Dito mo makikita ang mga serviceability checks. Mapapansin mo na kung ang transform section ang pinag-uusapan, to cross-section, naging transform crack section, kung ano-anong sinasabi na may transform pa siya, serviceability check po yan. Pero pag walang transform crack section, strength design yan. Okay? So yan, pag check po yan, and wala ka pong makikita dito na gumamit sila ng LRFD or USD na load combination na 1.2D plus 1.6L. Wala. Ang makikita mo dito, ASD na load combination. Saan? Saan ka makakita ng ASD? I will show you. Nasaan na yun? Nakita ko yung kanina eh. Ayan. For example,
unfactored maximum moment. O unfactored, o tingnan mo, MD plus L. Tingnan mo yung W niya, 6 plus 9 lang, imbis na 1.2 times 6 plus 1.6 times 9. Yung 6 and 9 na yan, yun yung dead load and live load niya. Tingnan mo, dead load of 6 kN per meter, tapos live load of 9 kN per meter. Inad niya lang sila. Kahit man isolve mo to, tignan mo yung full solution niya, never siyang nag-factor ng loads or moments. Kahit isang beses, wala. ASD lang ginagamit dyan. So, mga yan, transform crack sections. Pang serviceability checks lang mga yan. Ginagamit nila na load combination, ASD. Para lang sa performance check. Tapos tatanungin nyo ako, tingnan natin sa baba. Dito, after mo finactor na, at nakuhanan mo na siya ng ultimate load, diba? So, nag-load combination ka na, meron ka ng ultimate load or ultimate moment. Ito, nakuhanan mo na siya ng ultimate moment, ultimate shear, ultimate load, ultimate pressure. Gamitan mo na yung ultimate na value na yan for strength design. Tatanungin mo ko, Sir, ano ang pagkaiba ng serviceability checks at strength design? Strength design is capacity check yon. So, i-measure mo, titignan mo pala kung kaya niya na buhatin ang mabigat na loads. So, dun mo i-decide kung gaano kakapal ang steel bars ng concrete beam. For example, gaano kakapal ang concrete beam mo mismo, yung dimensions ng concrete. Actually, pwede rin dito eh. Dito mo rin i-decide yung dimension ng concrete. Pero, hindi mo pwedeng gamitin to as a design talaga for, dapat i-check mo yung both na lang. Both yung i-check mo. Kasi dito talaga yung pinaka-highlighted, yung sa strength design naka-highlight ang pag-design talaga ng concrete beam na may steel bars at naka-indicate doon yung dimension ng concrete at yung number of steel bars and kakapal ng steel bars. Okay? Kumbaga guys, ang difference ng serviceability check at strength design or capacity check, no? Ang WSD, serviceability check. And then strength design, capacity check. And then another difference is yung WSD ay, for example, nag-check ka ng performance ng sasakyan. Kung smooth ba siya mag-drive, hindi kaya siya maingay yung engine niya, para komportable ang driver at mga pasaheros. Sa strength design naman, crash test naman pagsasakyan. Ibabangga nila kung matibay ba to. Kung nakabangga, hindi kaya masisira agad ang front side ng front bumper ng sasakyan na yan. Okay? Gets? Tulad ng sinabi ni Secretary Vince Dizon sa bridge. Serviceability check yun. Na, maalog yung bridge, delikado to. Nag-aalala na siya. So, serviceability check, kailangan pong hindi po nakakatakot ang structure na puntahan. Kung nire-remind tayo na parang magigiba siya, hindi po tama yung performance ng structure na yan. Nag-fail po siya sa serviceability check yan. Okay? Kailangan pong komportable ang tao sa paggamit ng structures din. So, mahalaga ang dalawa. Yung serviceability check and capacity check. Pero ito, academically speaking, ang strength design ang pinakamahirap na part. Kasi dito ka nag-design. Well, mahirap na din itong serviceability checks. Kasi pinakita ko na kanina, nakikita mo na, grabe, ang dami palang yan. Ang daming daming madugong solusyon. Parang ayaw mo nang mag-engineer. Okay? So, yung strength design, saan mo makikita ang strength design? Well, sa mga walang idea, example yan ay beam design. Ito yung pinaka-favorite nila. Yan mga beam design
Paano mo makikita yung pagka ano niyan? Pagka strength design. Makikita mo dito, strength design method. So, sample. Ito, kaya makikita mo na strength design siya pag nakita mo na ginagamitan siya ng load combination na mayroong factors. Saan nga ako makakakita ng example na ganyan? Ito, kung nakita mo na agad yung ultimate moment dito, automatic strength design yan. Pero di ako makakita ngayon ng ultimate load na add. Pero may mga times na ina-add nila yan. Meron yan. Hindi ko na mahanap. Maniwala na lang kayo sa akin. Bisla. So, next. After mo na-design, after mo na-test, na-measure yung, na-analyze pala yung mga flexure, shear, axial, punching, or torsion, dito na yung actually parang iisaan to yung strength design, katuloy niya lang tong apply the strength reduction factor agad-agad, katuloy niya lang yan. Then, dito na, katuloy na din to. So, kung may papansin ka doon, na i-check mo ang capacity niya, by ito, capacity check to. So, sa taas, di ba, meron tayong binanggit na MU, VU, PU. At tong RU at RN, general terms lang mga yan. Wala pong mga terms na RU, RN. Sa totoo lang, MU dapat to, tapos MN ang nandito. Or pwede rin natin VU, and then VN. Pwede rin PU, PN. And kung ito yung VRN na to, ito yung capacity. Itong RU, ultimate load to. And ang ultimate load, siya po yung binubuhat ng capacity. Kaya dapat po mas mataas si capacity kaysa sa ultimate load para mabuhat ni structure ang load. Pag mas mataas si ultimate load kaysa sa capacity, nag-fail na ang structure sa strength design or capacity check. Hindi mahina po yung structure kung nag-fail siya. Pag equals, okay lang naman. Basta as long as equals and greater than VU, yung RN fee. And next, ito yung katuloy niya. Titignan mo din kung tension controlled siya, compression controlled, or balanced. Medyo maibang discussion na din yan. Pero dapat ang piliin natin, tension control, para ang maunang mag-fail, steel bar, bago yung concrete. Like maging bubble gum ang steel bar bago mag-fail yung concrete. Nasaan yung bubble gum? Ito yung sinasabi kong bubble gum. Kung once na nag-yield na yung steel bar, tas naging ganyan na, malapit ng paputol, nare-reach na niya yung ultimate strength design niya. Dapat ito, mag-yield muna siya, or mag-bubble gum siya. Di ba, mag-yield, lumagpas na dapat siya sa yielding point. Dapat yung steel bar, dapat lumagpas siya dito sa yielding point. Kaya, kung titingnan mo yung picture kanina, halata nung lumagpas yun sa yielding point. Yan. Lumagpas na tong picture sa yielding point. Kaya bubble gum na siya. Malambot na to. Malapit siyang mag-break. Ayan. Malapit na siyang mag-break. Kaya kailangan ng steel bar ay nag-yield na siya. Naging malambot bago mag-crack yung beam. Kasi kung masyadong malami or makapal yung steel bar mo, so dahil sa sobrang tibay ng steel bar mo, mas mauunang mag-surrender ang concrete. Paano mag-surrender ang concrete? Sa sabog. Sa sabog po yung midspan ng concrete, for example, no? For example, yung midspan daw yung pinakamahina doon. So, kung nag-bend yan, sa sabog yun. Or yung sa taas, sa sabog.
I mean, magka-crack agad na walang paalam. Sasabog na walang paalam. Tapos yung balance naman, sabay mag-fail ang steel bar at concrete. So kung sumabog yung concrete, sabay putol na din yung steel bar. Delikado yun. Diretso putol. Babagsakan ka dun. Bakit natin pinipili ang tension control? Para po may oras tayong tumakbo sa nakita natin nagka-crack na. Okay? So after ng final design, tingnan mo kung maganda ba yung performance niya. Kung sinabi ni Secretary Vince Dizon na naalog yung bridge, kailangan po ayusin yun. I-revise yung section, tapos ayusin. Kung nag-fail din yung capacity niya, i-revise din yung section at ayusin. O, ganun. Babalik ka lang ulit dito sa section part, no? Dito siguro sa intersection, dito sa gitna. Babalik ka dito. Hindi ka kasi mga to, given ng mga to eh. So, parang i-check mo pa ulit kung tama yung nilagay mong dimension. Kasi ikaw mismo actually ang maglalagay ng dimension ng concrete. So, yun lang po. Yun lang. Thank you. Thank you for watching, guys.